Ngayon guys, may trending ngayon no. Etong bagong post ni Attorney Harry Roque. Ito yung tungkol sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. At kung matatandaan ninyo, hanggang ngayon ay nagtatago pa din ito si Bato. Dahil nga sa sinabi na warrant of arrest dito kay Bato nitong nagdaang linggo dito kay Ombudsman Boying no. So kung ikaw si Bato, ganito talaga ang gagawin ninyo no. Yung magtatago kayo kasi delikado talaga na pakarat-karat si Senator Bato dyan sa Senado kasi anytime baka biglain siya na kunin o arestuhin ng ating gobyerno at dalhin doon mismo sa ICC kagaya ng ginawa ni kaya dating Pangulong Duterte. So ngayon guys, eto may bagong latest news na naman ngayon tungkol dito at may post ito si Attorney Roque tungkol nga dito kaya Bato dun sa kanyang arrest warrant no. So ayon dito sa balita na to galing sa Abante News Online no. Ito may pinamagatang arrest warrant versus Bato has been released. So mukhang nailabas na yata yung warrant ni Bato sa ICC no. According to the former president, eto, spokesperson, Attorney Roque, no? The International Criminal Court, ICC, allegedly issue a warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa, no? Wala pa tayo nakikitang kopya niyan ngayon, guys, pero eto yung sinasabi ni Attorney Roque, no? Ayon din dito sa kanyang post nakalagay, ito, Senator Bato, your warrant of arrest is out. Huwag ka pa kidnap. Insist that you have the right to be brought vigor as Philippine court first, no? So ito yung babagadin ni Attorney Roque. So bakit kaya nasabi to ni Attorney Roque? Siyempre nasa Netherlands siya. Alam niya yan. At siyang unang makakaalam niyan kung sakaling ang may ilabas itong ICC na papel na mismo upang arestuhin ito si Senator Bato. So binaganan niya ito kaya nga ito si Senator Bato ay nagtatago talaga. So confirm niyan guys. Walang halong duda. Nagtatago na ngayon si Senator Bato dahil nga sa usapin na to no, tungkol sa kanyang warrant of arrest. So dito anytime pwede siyang kuhain talaga kapag nilabas na. Baka gulatin na nga lang siya no. So hindi natin masisisi ito si Senator Bato kung bakit siya nagtatago. Kasi yung batas natin dito sa Pilipinas ay talagang nakakapanghina, nakakapanglumo. Na imbis na idaan ka sa tamang procedure, hindi ka idinadaan kagaya ng ginawa dito kay Duterte no. Bigla na lang siyang pinadala agad-agad dun mismo sa ICC. Imbis na dumaan muna dito sa korte, dito sa atin. Ito nga, sinasabi ni Attorney Roque dito sa kanyang post yan. So, meron din ditong mga comment yung mga netizen. So, basahin nga natin. Ang kaso, si Bato ay isinampa sa ICC Justice, Court of Justice, sa kasong crimes against humanity. Sa bansa ay hindi siya nakasuhan dahil nga sa lakas ng impluensya at koneksyon niya. Halos lahat ng hukom ay DDS appointed syempre. Walang kaso dito kahit na pumatay siya at si Digong ang ng madaming Pilipino sa batas dapat may due process. Bago bigyan ng hatol ay lilitisin muna. Pakinggan ang kabilang panig. Ito, sa tokhang inalis ni Bato at Duterte ang due process. Basta may hearsay na adik, titimbugin agad. Hindi epektibo ang solusyon ito sa laban sa droga, no? Nananakot lang sila para nakawin ang kaban ng bayan. Kapwa Pilipino tinakot, tinaripusta at pinatay. Tingnan sila, Cheese, Joel at Jinggoy kahit matibay ang sinumpang salaysay ng mga witness at may matitibay na ebidensya, hindi pa din nakukulong. Yan, so may punto siya, no? Hindi nakukulong, no? Kahit matibay yung ebidensya.
dahil wala ngang maayos na hustisya sa ating bansa. Walang silbi ang batas sa kanila, kaya nilang paikutin o event para sa kanilang interes. Pero kapag sa mahirap, pinapatay agad, kinukulong agad, kailangan harapin ni Senator ang kaso sa ICC at ipaliwanag ang kanyang partisipasyon sa krimen ni PRRD. Makatarungan yan. So tama yun. Kaysa magtago nga ito, di ba nga sabi ni Senator Bato, handa niyang harapin yan. So ang tanong, bakit ngayon nagtatago siya? Sana lumabas siya, kung sakaling may warrant siya, harapin niya to, no? Kung ipadala siya sa ICC, harapin niya to. Kagaya ng ginawa ni Tatay Digong, no? Hindi niya tinaguan, bagkus sumama siya ng kusa kahit labag sa batas. Yan ang matinong presidente na kahit na siya ang gawing kumbaga siya nang managot, siya talaga mananagot at sinabi niya yan noon pa ni Tatay Digong, no? So ayon din dito sa ilan sa mga comment, may sarili tayong batas hindi sa ICC kaya wala silang karapatan. May sarili tayong bansa para doon ikulong at hindi ang ICC. Tama naman talaga, bakit nagkabatas pa tayo dito kung sa ibang bansa pa natin ipapakulong yung ating mga kababayan dito o mga Pinoy na may kasalanan kagaya ni Tatay Digong? May kulungan naman tayo dito. Bakit sa ICC? So mayroon siyang punto na dapat talaga dito na ikulong yung may kasalanan. Kung yung ating batas ay talagang sinusunod ang batas, no? Nakakapagtaka lang, may batas tayo sa Pilipinas, hindi nila maayos ng maayos, no? Halos lahat ng mga tao sinasabi, bulok ang batas dito sa Pilipinas. Kung tutusin, hindi naman sa kasalanan sa batas siyang kaso ng extrajudicial killing. Kasi bago naman siguro yan ipatupad, aprobahan yan ng mga mambabatas at iba pang matataas na opisyal ng Pilipinas before yan ipatupad ng Pangulo noon. Bakit naman sila pagbabayadin pareho ka Senador Bato? Sumunod lang naman siya sa pinatutupad ng batas, kung baga tawag lang ng tungkulin. Ayan. So ewan ko lang kung anong masasabi ninyo dito, guys, no? Sa bagong post ni Senator ni Attorney Roque. So tingin ko alam niya to na may warrant na talaga to si Bato, no? Kaya yan si Bato talaga, hindi yan talaga basta-basta magtatago kung walang source. Talaga may source na matindi yan na alam na niya na may warrant siya, no? So kayo guys, pahig ba kayo na ito si Bato ay ikulong o dalhin sa ICC? Comment down below kayo sa video natin. At kung nakaabot kayo sa video natin guys, huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated sa mga latest news pa natin na mga video.